magiging forgetful? Wes, layunin namin maging helpful, kaya alamin natin ang mga simpleng paraan para ang pagiging makakalimutin ating malalabanan. Kasabay ng pagsikat ng araw ang paggising ng ilaw ng tahanan ni si Mommy Mary Jane. Dahil ang 46 years old na ina, priority raw ang pag-aasikaso ng pamilya. Sa bahay magkakasama kaming lahat. Ngayon, bilang nanay, ako po talaga yung kumikilos lahat. Nasanay ako na talaga lahat kasi wala rin naman yung mister ko. Ang nangyayari, pagdating ng alas 5, bumabangon na talaga ako. Sa umaga pa lang, bigay todo na agad sa pagtatrabaho si Mommy. Bukod kasi sa mga anak, may mga apo pa siyang inaalagaan. At syempre, abala rin siya sa iba't ibang gawaing bahay. Tapos habang nakasalang si ulam, gumagana rin yung kamay ko sa ibang gawaing bahay. Ganun ang papel ko sa bahay. Pero sanay man sa kaliwat kanang gawain nitong si Mommy Mary Jane, meron siyang iniinda. Dahil sa dami raw ng kanyang ginagawa, ang mga bilin sa kanya, madalas hindi raw niya naaalala. Yung payment ko sa school, lagi niyang nakakalimutan. Pati yung meeting namin sa school, officer pa naman siya ng PTA. Si Lola laging nakakalimot pag may pinapadala si Ma'am ng project namin. Si Lola hindi niya napapainom ng gamot kasi nakakalimutan niya. Minsan may hinahabilin yung anak ko na, Mama, paki-ready mo yung ganito ko kasi pagdating ko, gagamitin ko yan. Umuoo ako, pero pagdating nila, uulitin nila sa akin. Iniisip ko, ay oo nga pala, inutos nga pala sa akin yun. Hindi ko na natatandaan yun. Kaya para hindi maging makakalimutin, meron siyang strategy na naisip gawin. Kukuha ako ng goma, tapos pagka may hinabilin yung anak ko o yung asawa ko, itatali ko yung goma sa ganito ko, pero kakausapin ko yung goma. Sasabihin ko sa goma na, kaya kita itatali dito kasi may hinahabilin yung anak ko para hindi ko makalimutan yung mga hinahabilin sa akin. Pero maski ang technique daw na ito, minsan hindi nagiging epektibo. Pero ang pagiging malilimutin ni Mommy Mary Jane, normal daw lalo't lagi siyang busy. Kapag ang dami-dami na nating nakalistang dapat gawin, masyado ng crowded, masyado ng maraming iniisip. So, masyadong maraming memories na nagpa-fire sa mind natin. Nahirapan tayong alalahanin yung importante. Ayon sa eksperto, ang sobrang pagod at kulang sa tulog maaaring makaapekto sa ating memorya. Kaya hindi raw dapat ibaliwala dahil baka ito raw ay lumala. Maaari din itong sintomas ng pagiging limot-limot, no? Pagdating ng panahon. So, dapat talaga maaga pa lang maagapan ito. Sa sangdabakmak nga naman na iniisip at ginagawa natin araw-araw, sino ba naman, Mommy Mary Jane, ang hindi makakalimot? Pero, huwag nang sumimangot dahil ang yung pagiging malilimutin dito sa Good News, aming bibigyang pansin. Si Mommy, sinamahan namin kay Dr. Jerry Dean Joseph na specialty ang family medicine at geriatrics. Marami po tayong pwedeng gawin, no? May mga ehersisyo din po para sa ating utak, okay? So, yung tinatawag nating neurobics. Sa nakaw na sandaling pagpapahinga ni Mommy Mary Jane, pwede niyang gawing brain exercise ang pagsalat sa barya. Habang nakatingin sa TV, igugrupo niya ang mga parehong barya gamit lang ang sense of touch. Dito na-exercise ang brain dahil bago rito ang paghawak sa barya, imbis na pagtingin sa mga ito. Sasabihin mo sa utak mo na, hey, alam ko na 5 peso coin ito sa pamamagitan ng touch. Hindi sanay ang brain mo nun. Sanay siya nang gamit mo yung mata mo para ma-identify mo yung 5 peso coin. Pero dahil ginamit mo yung touch mo, that's a new neuron. Bagong alaala yan. So bagong connection yan na magagawa sa utak mo. Pwede rin daw paganahin ang sense of smell. Sa umaga, mainam daw nagisingin ang diwa sa pamamagitan ng bagong aroma. Kung nasanay sa kape, ba't hindi naman subukan ang paghigop ng tsaa na bago at mabango rin sa pangamoy? Pag bagong aroma ang naamoy mo sa umaga, bagong memory na naman yan, no? So, nag-activate ka na naman ng bagong connection sa iyong brain cells. So, in the same way as the touch, this one naman is the sense of smell naman ang pinalalakas mo.
Simple lang din ang susunod na neurobic exercise na pwedeng gawin araw-araw. Ang mga gawaing nakasanayang gawin sa kanyang kamay, subukang gawin sa kaliwang kamay. Gaya na lang ng pagsisipilyo ng ngipin at pagsusuklay ng buhok. Gagana rin yung kabilang part ng brain mo na tumutulong sa left hand mo. So, mas pinalalakas mo ngayon yung parte ng brain na nagsusupply ng left hand mo. Dito mapapagana ang brain neurons na di kadalasang nagagamit. Dahil din sanay na tayong gamitin ang ating mga mata, subukang ipikit ang mga ito sa loob ng bahay. Siguradong gagana ang imahinasyon para makakilos ng maayos sa loob ng bahay. Dito napupwersa rin ang utak na maalala kung saan nakapwesto ang mga bagay-bagay. Malayo man sa utak sa larangan ng pag-alaala, malaki raw ang kinalaman ng ating mga paa. Marami raw kasing nerves dito, kaya mabilis nitong napapadala sa utak ang mensaheng nais nating ipaabot. Kaya naman kapag ginalaw ang mga daliri sa paa, maaaring maalala ang mga bagay na dapat tandaan. Galing dun sa paa mo, that's movement, merong pinapaalala, parang nagsasend ka ng mga stimuli sa mind mo. No? So it's parang rapid movement from the toe to your brain. Take a break and relax. Naku, Mami Mary Jane, kahit ang isipan, kailangan din ng pahinga niyan. Umiwas muna sa stress and make time for yourself. Epektibo rin daw ang pagsubok ng ibang activities na nakaka-relax gaya na lang ng gardening. Napakabilis ng buhay natin. But when you stop and do something na hindi ganun kabilis, like planting, no? Appreciating flowers, appreciating these things, medyo nagkakaroon ng time mag-reorganize yung brain mo. Dapat ding bigyan ng oras ang sarili. Sa simpleng pagkain sa labas kasama ang nature, may oras para makapag-reflect tungkol sa sariling buhay. Ang mga natutunan ni Mommy Mary Jane, hindi raw niya makakalimutang gawin. Para ang goal na magkaroon ng strong memory, kaya na niyang abutin. Nakaka-amaze na yung mga natutunan ko, makakatulong pala sa akin. Subukan ko kayang araw-araw gawin siya para hindi na ako nakakalimot dun sa mga hinahabilin sa akin ng asawa ko, ng mga anak ko, pati sa apo ko. Sa tulong ng mga neurobics exercise na ito, kahit papano ang pagiging limot-limot, medyo maagapan.